Mabilis na lumapit ako kay Troy at inakay siyang palabas. He seemed really shocked and wasn't saying anything at all. Parang tumatagos lang kami sa mga mata niya dahil sa sobrang lalim ng iniisip niya. Isinarado ko ang pinto nang makitang nakabawi na siya at mabilis ang mga hakbang na lumayo. Nanggigigil na hinarap ko si Kira na mukhang iritado pa rin na nakatayo doon at inaabangan ako. "How childish!" Singhal ko. Agad nang makalapit sa kanya. Naliit naman ang mga mata niya at tinagilid ang ulo habang matamang tinititigan ako. "What? Are you mad because I kissed you in front of your crush?" Bintang niya. Halos matawa ako. Kahit noon pa man ay palagi na niyang pinagpipilitan ng bagay na yun. Hindi ako nagsalita at akman tatalikuran na siya pero agad na niya akong nahila, palapit sa kanya at mabilis ang kilos na yumuko at pinangko ako. "Kiran! Put me down!" Natatarantang utos ko dahil alam ko kung saan papunta ang mga lakad niya. "Shit!" Mahinang mura ko nang marinig ko ang paglak niya sa pinto. Hindi siya nagsasalita. Bukod sa pagkunot ng noo niya at sa malalalim na paghinga, he was licking his lips na lalo pang nagpataranta sa akin. Napahigpit ang kapit ko sa leeg niya nang ibabahan niya ako sa kama at tinitigan ng mariin. "I'm starving, baby. I don't think I have enough energy to shove on you." Pilyong bulong niya at ngumisi sa tenga ko. Naginit ang pisngi ko at hindi nakapagsalita. "What the hell, Samaniego? Let me eat real food first, before you." Bulong niya pa na lalong nagpainit sa buong mukha ko. Bagong ligo ako at kasalukuyan nagpapatuyo ng buhok si Kira nang pumasok ako sa private room para magpaalam na mauuna nang umuwi. He's currently on the phone with someone. Nagawi ang tingin ko sa topless niyang katawan at agad na nag-iwas ng tingin nang makita ko ang pulang-pulang niyang balikat na muntik ko nang makagat kanina dahil sa ginawa niya sa akin. My face heated immediately as I vividly remember what we did just a while back. Ipinilig ko kaagad ang ulo ko para agad na iwaksi yun sa isipan. Ayoko sabihin sa kanya na ini-invite siya ni Mommy sa bahay ngayon para doon na mag-dinner. Although, I had just talked to Kira over the phone and she informed me that Harvey was still sleeping. Sabi niya napagod daw kakatakbo sa garden kaya medyo hapon na nang makatulog. Mabuti na rin iyon para siguradong tulog siya sa oras ng dinner. "Yes, tita. Miss ko na nga po yung mga luto niyo." Rinig ko sabi niya sa kausap sa kabilang linya. Nakagat ko ang ibabang labi ko nang ma-realize na si Mommy ang kausap niya. Tumawa siya at nagangat ng tingin sa akin at may itinurong kung ano sa ibabaw ng kama. Kumunot ang noo ko nang hindi makuha iyon. Nagpaalam na rin siya kay Mommy at ibinalik ang tingin sa akin. Matapos maibaba ang phone. "That's for you," sabi niya at siya na ang kusang umubot ng paper bag at saka inilahad sa akin. Tinignan ko muna siya bago inabot iyon. "What's this?" Tanong ko habang inuusis ang laman ng paper bag. Napasingap ako at nanliit ang mga mata ng tuluyang mabuklat iyon. Laglag ang pangako habang isa-isang tinitingnan ang ilang pares ng undies na mukhang doon niya pa binili sa Japan base sa tag at brand na nakalagay. He was smirking already when I looked up and met his naughty gaze. "Seriously? This guy? I remember I almost ripped some of your undies back in Paris. And today, that's why I got you some." Simpleng sabi niya habang kinakagat pang ibabang labi. Nag-init ka agad ang pisngi ko kaya inarapan ko siya ng todo. "How thoughtful." Sarkastikong bulalas ko na ikinatawa niya. Lumapit siya sa akin at umambang hahalik na naman pero itinulak ko agad at sinamaan ng tingin. "Sungit na naman. Parang kanina lang. You almost bite my..." Tinakpan ko agad ang bibig niya at pinandilatan. He laughed and gently removed my hand that was covering his mouth and kissed it. Halos mag-init ang pisngi ko sa ginagawa niyang paghalik sa kamay ko. Mabilis na binawi ko ang kamay ko at tinawi ang braso niyang pumupulupot na naman sa bewang ko. "Kiran, uuwi na ako." Inis na sabi ko nang pigilan niya ako sa paglabas sa kwarto. Wala pa siyang suot na pang-itaas at boxer shorts lang ang suot sa ibaba. Kaya ang lakas ng loob ng akit kasi halos nakahubad na. "Wait for me. Doon din ang punta ko." Sabi niya na agad nang nakanakaw ng halik sa akin. I glared as I saw how he licked his lips.
After giving me a kiss, pumuntong hininga ko tumigil sa pagpalag. Fine, bilisan mo magbihis. Banta ko para umalis na siya sa tabi ko bago pa makaisip na naman ng kung ano at matagalan pa kami dito. Humalik pa siya ulit bago lumayo at kumuha na ng gamit sa luggage niya. Naiiling na tumalikod ako pero tinawag niya ako kaagad. Inis na nilingon ko siya. I'm thirsty. Iinom lang ako ng tubig. Sabi ko at saka nagdadabog na lumabas na doon. Lumapit ako sa water dispenser at kumuha ng malamig na tubig at tuloy-tuloy na tinungga iyon. This isn't good. Being this close to him isn't good. Dapat ay iwasan ko nang makapagsulo kami tuwing magkikita para hindi siya tinatamaan ng kalandian. Masyado pa namang nakakadala ang mga halik at yakap niya kaya nakakalimutan kong palagi ang tumanggi. At sa tuwing sinusubukan ko naman tumanggi, ay lalo niyang pinagbubuti ang pangaakit para lang makalimot ako. Nakakainis. Ilang sandali lang ay bumukas na ang pinto ng private room at agad na nalanghap ko ang paborito niyang pabango. Agad na tumayo na ako tumalukip-kip na pinapanood siya. He was just wearing a plain dark blue shirt and a ripped jeans, but his aura was still screaming elegance. Sa taas niyang mahigit 6 feet ay halos hindi pa ako umaabot sa balikat niya. His almost perfect facial features was complementing his almost perfect body proportions. Hindi ko maiwasang maisip na posibleng maging ganito ang pangangatawan ni Harvey kapag nagbinata na. Ngayon pa lang ay hindi na pangkaraniwan ang tangkad niya and he obviously got that genes in his father. Isang magaang halik sa mga labi ko ang nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Nang tingalain ko siya ay sinalubong ako ng nanliliit na mga mata niya. Let's go, before I change my mind and bring you to my place instead. Mahinang bulong niya na mukhang sinadya pa na akitin ako. Pinalo ko ang dibdib niya at nagpatiuna ng lumabas ng opisina. Pagdating sa bahay ay sinalubong kaagad siya ng yakap na mommy. Kung titingnan ay parang anak na talaga siya kung ituring ni mommy. Tumaas ang kilay ko na makita ang pagkindat ni Kieran sa akin nang mahuling nakatingin ako sa kanya. Indrapan ko lang siya at iginala ang tingin sa paligid. Dad's not home yet? Tanong ko nang napansin hindi niya kabuntod sa daddy. Pauwi pa lang daw. Sagot ni mommy kaya tumango lang ako. Have you heard the good news, Sana? Excited na tanong niya. Umiling ako nang hindi makuha ang sinasabi niya. Honey is pregnant again. Excited na balita niya. I can't help but notice her unusual glow. My mom looked really delighted by the news about my twin getting pregnant. Hindi ko tuloy maiwasang isipin kung ano kaya ang naging reaksyon niya kung nalaman niya noon na buntis ako. Ganito rin kaya siya kasaya para sa akin? Your cousin is fast, huh? Tudyo ni mommy kay Kieran kaya napalingon ulit ako sa kanila. Are you sure? Troy wasn't the father of your first grandchild, tita? Nalilit ang mga matang tanong ni Kieran. Malihim sa kani, ayaw magkwento. Sagot naman ni mommy. Parang kinukurot ang dibdib ko sa pinaghalo-halong emosyon. Pakiramdam ko ay bibigay ang mga tuhod ko anytime soon dahil sa pangambang nararamdaman. Magpapalit lang ako ng damit, mom. Mahinang paalam ko. Sumulya pa si Kieran sa akin bago binalik ang atensyon kay mommy na mukhang excited na makakwentuhan siya. I don't know how they've gotten this close over the years at hindi ko alam kung ikatutuwa ko ba iyon o ano. Ipapakilala ko sa iyo mami ang apo ko iyo. I'm sure matutuwa ka sa kanya. Sobrang bibong bata. Rinig ko sabi pa ni mommy. Napabilis lalo ang pag-akyat ko sa hagdan. This is it, Hannah. Dumating na ang isa sa mga araw na kinatatakutan mo. Kahit gaano mo, pigilang dumating ang araw na ito ay alam kong darating at darating din. Huminga ko ng malalim at dahan-dahan na binuksan ang kwarto ko. I saw Kira sitting beside Harvey, who's sound asleep. Umangat ang tingin ni Kira sa akin na nginitian ko lang. Okay na Kira, you can go home. Ako nang bahala kay Harvey. Sabi ko, tumango lang siya at ngumiti. Pinagod ka ba na makulit na to? Mahinang usisa ako. Bumungis-gis siya. Medyo. Makulit nga po pero madali namang bawalin. Sumusunod naman po sa mga bilin ko. Sagot niya. Napangiti ako at tumango. Nang makalabas ng kwarto si Kira ay tinitigan ko ang anak ko na mahimbing ang tulog. I just hope he'd wake up a little late so that Kieran won't be able to meet him tonight. Mabilis na naligo ako at nagbihis. Kinatok na rin
Ako ni Honey, nahanda na daw ang dinner at sinabi kong susunod na ako. Nakahinga ako ng maluwag na makitang tulog na tulog pa rin si Harvey. Dahan-dahan ko isinara ang pinto ng kwarto at kinalma ang sarili bago tuluyang bumaba. Sinabihan ko isang kasambahay na umakyat muna para magbantay kay Harvey bago pumunta sa dining room. Kieran's eyes immediately landed in mine when I entered into the dining room. Maraming pagkain nakahanda na paniguradong si Mommy ang may pakana. "Where's my apo, Honey?" Tanong ni Mommy. Naglakad na ako para makaupo sa kaliwa ni Honey at mula kay Troy na nasa kanan niya ay inilipat niya ang tingin kay Mommy. "He's still sleeping, Mom. Napagod ka katakbo kanina?" Simpleng sagot ni Honey at binulungan si Troy na nakaharap at nakatitig lang sa kanya. Ang buong atensyon nito ay nasa kay Honey na parang binabantayan nito ang lahat ng kilos ng kakambal ko. Tumaas ang kilay ko. Mukhang hanggang ngayon ay hindi pa rin siya tuluyang nakakagat over sa nalaman niyang magiging tatay na siya. "You should eat too." Bulong niya na narinig ko. Umiling si Troy at pinagpatuloy ang pag-aasikas sa kanya. Nanliit ang mga mata ko. Mga walang respeto sa mga single sa paligid. "Did you tell your parents, Troy?" Tanong ni Daddy. At sakalang umayos ng upo si Troy at hinarap siya para makausap ng maayos. "I haven't told them yet, sir. I just heard it. Later, I will tell them so that we can prepare for the wedding." Sagot niya. Nasamid si Honey na agad naman niyang dinaluhan. Napailing ako habang pinapanood silang sweet na sweet sa isa't isa. "I thought you're gonna let me marry first." Biglang singit ni Kieran kaya napatingin ang lahat sa kanya. "Have you proposed yet?" Balik tanong ni Troy na nakataas ang kilay. Para akong nalulunod sa sunod-sunod na pagsinghap dahil sa nagiging takbo ng usapan nila magpinsan. "You have a girlfriend, Kuya Kieran?" Usisa ni Dame. I felt my heart started beating fast. Lalong bumilis iyon ang sulyapan ako ni Kieran at ngumisi. Halos mapamura ako nang sunod-sunod na tumango siya. "Really?" Si Mommy na hindi ko alam kung disappointed ba o ano. Tumawa sa Honey. "Girlfriend reveal na yan?" Kantsaw niya. Agad na nilungan ko siya at sinamaan ng tingin. Halos hindi ako makahinga sa nagiging takbo ng usapan, lalo na nang hindi tumigil si Mommy sa kakatanong ko sino ang girlfriend niya. "Sayang iyo, ang tagal kasing bumalik ni Hana dito sa Pilipinas. Irareto ko na sana sa'yo." Biglang sabi ni Mommy. Dahil doon ay tuluyan na akong nasa mid. Ang sakit ng lalamunan ko dahil sa biglaang paglunok ng tubig. Honey was barely loving at the side. Halos hindi na siya makahinga sa sobrang aliw sa sitwasyon, samantalang ako ay daig pa ang ginigisa sa sobrang init na mantika. "Why are you laughing, ate?" Curious na tanong ni Dame nang mapansin ang pagtawan niya. Umiling si Honey at sinanya na ituloy niya na lang ang pagkain at huwag makialam. I closed my eyes in frustration. I hope they all stop bugging him. I really can't wait for this day to end. "Well, you don't have to feel that way, tita. I am dating Hana already. I'm sorry for hiding it to you." Seryosong sabi ni Kira na tumayo pa at yumuko kina Mommy at Daddy. I bit my lower lip at his sudden revelation. Pabalik-balik ang tingin ni Dame sa akin at kay Kieran. Si Mommy ay nagulat pero halatang nagpipigil ng tawa kaya hindi makapagsalita. "I told you, Mom. You know Hana's boyfriend so well." Natatawang sabi ni Honey. Dad's amused grin was plastered in his lips. Halos mapunta ang lahat ng dugo ko sa buong mukha ko dahil sa kahihiyan. Lahat sila'y nakatutok ang tingin sa akin at mukhang naghihintay ng reaksyon at kumpirmasyon mula sa akin. Halos patayin ko na si Kieran sa tingin nang dumako ang tingin niya sa akin. Ni hindi man lang siya naapektuhan ng mga tingin ko. Itinigil ko ang pagkain at tumayo. "Follow me." Utos ko na nakadirekta ang tingin sa kanya. Sa garden ko dinala si Kieran para makausap siya na maayos. There's a lot of distraction in this house kaya dapat ay dito kami sa medyo malayo. Halos wala pa ako isang buwan na nakakauwi ay parang ang dami na kaagad na nangyayari. Nilangon ko siya para i-check kung sumusunod ba siya sa akin. Naabutan kong pangiti-ngiti siya na agad niyang pinigil nang makitang nakatingin ako sa kanya. Agad na nag-init ang ulo ko at tumigil nang nasa tapat na ng hindi kahaba ang wooden bench. "What are you up to, Kieran?" Tanong ko habang nakahalukip-kip at tinitingnan siya ng mariin. Ngumuso siya, tinilot ang batok. Nanliit ang mga mata ko. "You see?
Troy is getting married and even going to have his first child. Sabi niya habang umunguso. Tanasan ko siya ng kilay dahil sa ginagawa niyang pagpapakyut. Nagkamot siya sa pisngi bago nagsalita pa ulit. That wasn't actually a revelation anyway. Matagal naman ang alam ng daddy mo. Bubulong-bulong na dahilan niya na pinaglalaruan ng mga Bermuda grass gamit ang paa. Alam ni daddy? Hindi makapaniwalang bulalas ko. Tumango siya na halatang nagpipigil ng ngiti at nagtangkang lumapit sa akin. Agad na pinigilan ko siya. Stay there! Huwag mo ko lalapitan habang nagsasalita ako. I glared at him. Doon na siya tuluyang napahalaka kaya pikon na akong lalo. Isa! Banta ko na makitang hindi siya sumunod sa sinabi ko at patuloy pa rin sa pagakbang palapit sa akin. Why? I wanna be this close to you when we're talking. Sabi niya habang humahawak sa bewang ko. Pilit kong hinahawi ang mga braso niya pero masyadong mahaba ang mga bigas niya. Kaya walang kahirap-hirap niya akong naikulong sa mga bisig niya. There, it's so much better this way. Sabi niya. His voice suddenly became low and seductive. Tinangala ko siya at sinamaan ng tingin. He was obviously trying to seduce me. Kailan pa alam ni daddy? Halos pagalit kong tanong. Lalong humihigpit ang kapit niya at kulang na lamang ay masubsob na ako sa dibdib niya. That moment, when you told me you liked me too. Sagot niya na titig sa akin. Napalunok ako. But before that, he directly asked me if I'm really into you. Tumagilid ang ulo niya. At bakit naman niya itatanong yun sa'yo? Angil ko. Tumaas ang kilay niya. Probably because I was asking too much about you whenever we attend some gatherings together. Sagot niya. Kumunot ang noo ko. Nagtatanong siya tungkol sa akin? At bakit naman? Tumawa siya na mukhang mabasa na sa isip ko. I've got a crush on you. The very first moment I laid my eyes on you, Hannah. Don't you remember the very first time we met? Agad na nag-init ang pisngi ko nang maalala ang sinabi niya. Sino makakalimot sa nakakayang araw na iyon? You've got to be kidding me. Inis na sabi ko at pinalo ang dibdib niya. Hindi kaakit-akit ang itsura ko ng araw na iyon, lalo na nang mahulog ako sa pesteng butas sa garden nila. Umiling siya at saka bahagyang bumukaka para kahit papaano ay magpantay ang mga mukha namin. Napalunok ako nang hawakan niya ang baba ko at mariing titigan ako. If you only knew how crazy I was with you back then. Bulong niya. Napapikit ako nang halikan niya ako sa pisngi. What the hell is this? Is this a kind of crazy love confession? Itinulak ko siya at pumalag ako sa hawak niya. I don't believe in notorious playboy like you. Sabi ko't mabilis ang mga hakbang na bumalik na sa loob ng bahay. Sayang lang talagang oras ko sa pakikipag-usap. Wala naman siyang ginawa kundi paikutin ako at pasakayin sa mga salita niya. Lalo lang siyang umiiyak. Boses ni Honey ang agad na nabungaran ko nang makapasok sa loob, kasabay ng pagwawala ni Harvey. Napasa po ako sa noo habang mabilis na nilapitan sila ni Troy na nagtutulong na sa pagpapatigil sa anak ko. Mommy! Mommy! Iyak niya at patuloy pa rin sa pagwawala sa mga braso ni Troy. Halos mapamura ko nang ma-realize na kasunod ko na si Kieran at makikita na niya si Harvey. Kambal! Tawag agad ni Honey nang makita ako at magsasalita sana pero hindi na niya natuloy nang makita kong tumagos ang tingin niya sa likuran ko. What happened? Bakit nagwawala? Tanong ko agad at kinuha siya mula sa mga braso ni Troy. He was looking for you when he woke up. Tapos mukhang hindi maganda ang gising kasi nakasimangot kanina. Bulong ni Honey sa akin. Tumango ako at tinapik-tapik si Harvey na parang lalo lang nagwala nang dumating ako. Pilit na binubulungan ko siya para pakalmahin pero hindi talaga tumitigil. Isang tikhim mula sa likod ko ay halos mapako ako sa kinatatayuan. Is that your son, honey? Rinig kong tanong ni Kieran. Parang nawalan ng lakas ang mga tuhod ko. His presence suddenly made me weak. Yeah, his name is Harvey. Medyo nagwawala lang dahil hindi maganda ang gising. Alang sagot ni Honey at sinuliapan pa ako. Tumango ako ng palihim sa kanya. Hello, buddy. Bati niya kay Harvey na ngayon ko lang napansing tumigil na sa pagwawala. Nang silipin ko mukha niya ay nakatingin lang siya kay Kieran habang patuloy pa rin sa paghikbi.
Kitang-kita ko ang pagtitinginan ni na Honey at Troy na nanonood din sa amin. "Why are you crying?" Tanong niya pa na inilalahad ang braso kay Harvey. Halos mapasingap ako ng bulungan niya ako. "Can I carry him too?" "Hindi siya sanay sa ibang tao." Sabi ko na agad napatigil ng abutin ni Harvey ang braso niya. Nalalak ang mga mata ko at hindi halos nakagalaw. Humalakak si Kieran at walang kahirap-hirap na kinuha sa akin sa Harvey at iniangat sa ere. I heard my son giggled. Lumawak ang ngiti ni Kieran at iniikot-ikot pa siya sa ere. Ilang sandali pa ay napuno na ng tawanan nilang dalawa ang buong sala. Parang naninikip ang dibdib ko sa nasasaksihan ng mga mata ko. Nagsisimula na ring mangilid ang mga luha sa mga mata ko na agad kong pinigilang tumulo. Honey's knowing eyes were on me na mukhang hindi rin alam kung kukuhanin na ba si Harvey kay Kieran o hahayaan na lang. Mom and Dad entered na agad natulala na makita ang tawanan ng dalawa. "So, you've met me up o iho?" Sabi ng mommy na pumisil pa sa pisngi ni Harvey na hindi man lang inaalis ang tingin sa mukha ni Kieran. Naglilikot siya na halatang gusto pang makipaglaro. "Yes, tita. You've got an adorable grandson here." Medyo hinihingal na sagot niya na sinayaw-sayaw ulit ang anak ko. Harvey laughed even at that. Nang mapadaan ang tingin ko kay Daddy ay hindi ko mabasa ang expression sa mukha niya. "Then hurry up and give me another one." Tudyo ni Mommy sa kanya. Kieran immediately leaned closer and whispered something to her. Pagkatapos ay sabay silang nagtawanan. Umungod si Harvey at itinuro ang gawin ng pool na agad namang pinagbigyan ni Kieran. Wala akong nagawa kundi ang tanawin na lang silang papalayo na sa amin. Tumikim si Mommy kaya napatingin ako sa kanya. "Hindi mo sinabi si Kieran palang boyfriend mo?" Sabi niya na parang nagtatampo pa at saka lumapit sa akin at bumulong. "But I like him better than his cousin." Bulong niya at mahinang sinigo ako habang nakangisi. I bit my lower lip at pinanood siyang bumabalik sa gawin ni Daddy. "Good night, kids. Matutulog na kami at inaantok na daw ang daddy niyo." Paalam niya, tumirit pa ng panunodyo bago tuluyang umalis. "Hannah, dito mo na patulugin si Kieran. It's late already." Sabi niya agad na tinutulan ko. "Mommy, stop it." Nagiinit ang pisngi ko lalo na makita ko ang ngisi ni Troy. "Uy, marami naman tayo bakanteng kwarto. Unless ibang iniisip mo dyan." Tumaas baba ang kilay niya. Daddy laughed and pulled her closer to him. Hiyang-hiya ako dahil naririnig pa mismo ni Troy iyon. Napasa po ako sa noon ng sila Honey naman ang pumalit ng mga asar sa akin ang makaakyat sila Mommy. In fairness, mukhang ramdam agad ng anak mo yung lukso ng dugo. Mahinang komento ni Honey na makitang pabalik na sila Kieran sa gawin namin. "Kieran's really good with kids ever since. He probably wouldn't notice it." Komento naman ni Troy. Napalunok ako. Sana nga hindi siya makahalata at huwag bigyan ng mali siya ang fondness na nararamdaman niya para kay Harvey. Tumatawa pa rin sa Harvey at nagtututuro pa ng kung ano-ano nang makalapit sila sa gawin namin. "Did you enjoy, baby?" Tanong ni Honey na agad tinanguan ni Harvey at yumakap pa sa leeg ni Kieran. Halos mapalunok na naman ako na makita iyon. Harvey was never this comfortable with strangers before. Hindi rin siya pala sama sa kung sino lang. He definitely made an exception because Kieran wasn't really a stranger. Because he was his father. "Sa inyo muna sa Harvey. Ihatid ko lang sa labas." Paalam ni Honey maya-maya. Ayoko mang mapag-isa kami wala na lang ako nagawa kundi tanawin silang papunta sa parking lot. Ikaw, hindi ka pa ba uuwi?" Lakas loob na tanong ko kay Kieran nang mawala na sa paningin ko ang dalawa. Tumango naman siya bago sumagot. "Uuwi na rin? Tinataboy mo na ako eh." Sagot niya na halatang nangongonsensya. Muntik na umikot ang mga mata ko. "Akin na si Harvey." Sabi ko at nilahad ang kamay sa kanya. "Harvey, say bye to him. He's going home." "No, I'll go with him." Kunot agad ang noon niya at humawak pa ng mahigpit sa leeg ni Kieran. Halos magdugo ang labi ko sa pagkagat dahil mukhang tinamaan na naman ang kamaldituhan ng isang ito. "It's getting late. He might stuck in a traffic if he won't go now. Come here." Puno ng pagtitimping sabi ko habang kinukuha siya sa mga bisig ni Kieran. "No, I'm sleeping with him."
Matigas na sabi nito at yumakap lalo kay Kiran. Napapikit na ako sa inis. Sinanyasa naman ako ni Kiran na siya nang bahala. Nakita kong bumulong siya kay Harvey pero maya-maya ay nag-iiyak na ito at nagwala na naman. Isinayaw-sayaw siya ulit ni Kiran pero hindi na siya nakuha sa ganoon at tuloy pa rin sa pag-iyak. What's happening? Tanong ni Honey nang makabalik sa gawin namin. Napailing ako at napasa sa noo. Ayun nang pauwin si Kiran. Stress na sabi ko. Tumawa si Honey at saka nilapitan ang dalawa. Paano ba yan? Hindi ka makakauwi hanggat hindi yan nakakatulog. Pananakot ni Honey kay Kiran. Magwawala. Ganun ba? I might sleep here then. Sagot naman ni Kiran nang ngumisi pa. Nag-appear pa sila ni Honey na lalong ikinabuisit ko. Tara na nga sa itaas para makatulog na yan. Inis na sabi ko at nagpatiuna na sa pag-akyat. Halos maubos na ni Harvey ang isang bote ng gatas ay hindi pa rin siya nakakatulog. Paano naman kasi ay pagdating sa kwarto ay wala silang ginawa kundi ang magharutan sa kama. Katwiran naman ni Kiran ay mas mabilis daw makakatulog kung papagurin niya. Pero imbis na antukin ay mas lalo lang naging hyper si Harvey. Nilingon ko si Honey na mukhang nakatulog na sa sofa bed. Sa kakahintay na makauwi si Kiran. Nakaramdam tuloy ako ng awa para sa kanya. She's pregnant and she needed a complete hours of sleep. Maya-maya nakita kong tinatapik na ni Kiran si Harvey na nakahiga na ngayon at nakaunan pa sa braso niya. Bumagal ang pagtapik niya hanggang sa hindi na gumalaw ang mga daliri niya. Nang tingnan ko ulit siya ay nakatulog na rin siya sa tabi ni Harvey. I felt a sudden lump in my throat while looking at them peacefully sleeping. Tears ran down my face which I immediately wiped when I saw Kiran moved. Dinilat niya ang mga mata niya bago dahan-dahang inalis ang braso niya sa ulo ni Harvey. He smiled wildly while looking at my son. I did it. Nakangiting sabi niyang hindi pa rin naalis ang tingin kay Harvey. I made him sleep. Nagmamalaki sabi niya at kinindatan ako. I tried to act usual para hindi niya mahalata ang sari-saring emosyong nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Wala bang reward man lang dyan, baby? Mahinang bulong niya at agad nang umuso. I didn't know why I didn't complain about his cheekiness. I leaned a bit closer to him and gave him a peck on the lips. Mukhang nagulat siya sa agad-agad kong pagpayag. Kaya saglit na natulala pa siya bago unti-unting umisi at napakamot sa batok. Can I sleep here? He asked, obviously trying his luck. Nanliit ang mga mata ko at umiling. No, get up now. I'll show you out. Sabi ko at nauna nang tumayo at lumakad palapit sa pintuan. Nang lingunin ko siya, ay naabutan ko pa ang paghalik niya sa noo ni Harvey bago tuluyang bumaba sa kama. Nag-iwas agad ako ng tingin at nagpatiuna nang lumabas ng kwarto. Good night. Sabi niya nang nasa tapat na kami ng kotse niya. Tumango ako. You take care. Sabi ko't inintay siyang makapasok sa kotse pero tumayo lang siya doon habang tinititigan ako. What? Do you still need anything? Tanong ko. I am going to make us official, Hannah. Biglaan sabi niya na ikinabigla ko. Hindi ako nakapagsalita. Lumapit siya sa akin at tinawakan ako sa magkabilang balikat at marahang pinisil ang mga iyon. I want us official, not only in front of our families or the media. I also want us official in front of him, and I am going to make it as soon as possible. Sabi niya at kinabig ako palapit sa katawan niya. Halos mabingi ako sa sobrang lakas ng tibok ng puso ko. His indirect proposal was taking all my sane away. Kumala siya sa pagkakayakap sa akin at sinalo ang magkabilang pisngi ko. I love you, future Mrs. Samaniego. He whispered and immediately claimed my lips for slow, long and deep kisses. Mula sa ginagawang proposal sa monitor ng computer ko ay umangat ang tingin ko sa pinto dahil sa tatlong sunod-sunod na katok doon. Come in, sabi ko. Agad naman bumukas iyon at inuluwa si Kiran. Kumunot ang noo ko. He was wearing his usual suit na iniwan lang ang puting long sleeve na ngayon ay nakatupi hanggang sa siko. He was still wearing his reading glass na mukhang galing pa sa kalagitnaan ng trabaho bago pumunta dito. Ilang araw na akong busy at ganoon din naman siya kaya gulat na gulat ako ngayon na nakuha niyang manggulo dito sa opisina ko.
Kumalukip-kip agad ako at inabangan ang sasabihin niya. Gusto ko mag-iwas ng tingin sa mukha niya dahil iba na naman ang tibok ng puso ko na nararamdaman ko lang sa tuwing makikita ko siya. Mula nang makita ko ang first subtle moments nila together ni Harvey ay parang bumalik sa dati ang naging dating ng presence niya sa akin. Tingin ko ay lalong lumakas ang dating niya ngayon dahil seryoso mukha niya at mukhang kagalang-galang. Napalunok ako.